Isang nakakasakal na kadiliman ang bumalot sa mapayapang bayan ng San Pablo, Laguna, na nagbaon sa isang buhay na hindi man lang nasilayan ang mundo. Ang krimeng ito ay hindi nagmula sa talim ng itak, kundi nag-ugat sa nakalalasong bulungan at pamahiin na nakabubulag. Ang salarin ay ang mismong taong dapat sana ay pinakamagbibigay ng pagmamahal. Nakasuot ng balakayong pag-ibig ng isang ina, ngunit nakuhang gumawa ng pinakakarumal-dumal na hakbang. Ang trahedyang ito ay nagmula sa huwad na dangal ng pamilya, mula sa tiwalang ninakaw ng mga malisyosong tsismis, na nag-iwan ng sugat na pumunit sa kaluluwa at parusa sa konsensya na walang katapusan. Musika. Ang nakagigimbal na tuklas. Dakong 5:00 ng umaga noong Marso 15, 2024. Nakatanggap ng ulat ang San Pablo City Police Station tungkol sa isang kaso ng pagkamatay na hindi pa matukoy ang dahilan sa isang 2 palapag na bahay sa isang subdivision. Ang nag-ulat ay si Aling Elena, 58 taong gulang, isang kapitbahay. Ayon sa inisyal na pahayag, habang nagmo-morning walk, napansin ni Aling Elena na bukas ang gate ng bahay ni Diego Villanueva sa paraang kahina-hinala. Nang sumilip siya sa bakuran, laking gulat niya nang makita si Clara Asuncion, 27 taong gulang at asawa ni Diego, na nakahandusay at wala ng buhay sa balkonahe ng bahay. Dumating ang mga pulis sa lugar sa loob lamang ng 15 minuto. Agad na nilagyan ng police line upang protektahan ang crime scene. Sa lugar, kinilala ang biktima na si Clara Asuncion, nakasuot ng pantulog at nakatihaya. Sa paunang pagsusuri, walang nakitang sugat mula sa pisikal na pang-aabuso o senyales ng panlalaban. Subalit, binigyan ng espesyal na pansin ng mga investigador ang kondisyon ng labi at ang tiyan ng biktima na may kakaibang pag-umbok na nagkumpirmang si Clara ay buntis. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang batang babae na nagdadalang tao na yumanig sa lokal na komunidad. Daan-daang usyoserong residente ang nagtipon sa labas ng inilatag na linya ng pulisya na bahagyang nakapatagal sa proseso ng investigasyon. Sa gitna ng magulong sitwasyon, nagsimulang lumabas ang iba't ibang impormasyong hindi pa kumpirmado. Nagbubulungan ang mga tao tungkol sa personal na buhay ng biktima, lalo na ang kanyang nakaraan bilang isang fashion model sa Metro Manila bago siya nagpakasal. Kumalat din ang iba't ibang teorya tungkol sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Mula sa pagpapakamatay dahil sa problema sa pamilya hanggang sa posibilidad ng pagpatay dahil sa selos. Ang mga tsismis na ito, bagamat walang basehan, ay nagsimulang magpalabo sa impormasyon at lumikha ng malaking pressure sa panig ng kapulisan. Ang investigasyon at ang biktima. 8:00 ng umaga sa parehong araw, dumating ang mga special units mula sa Police Regional Office Calabarzon, D4, upang tumulong sa proseso ng identifikasyon. Lahat ng ebidensya, mula sa mga personal na gamit sa loob ng bahay hanggang sa mga sample ng pagkain at inumin, ay kinolekta ng may matinding pag-iingat. Dinala ang labi ng biktima sa Forensic Center ng Crime Lab upang isailalim sa autopsy at matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay. Itinuring ang kasong ito bilang napakaseryoso at isang Special Investigation Task Group ang agad na binuo ng umagang iyon. Ang investigative team sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Hector Pangilinan mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, Region 4, ay agad na sinimulan ang pagsisiyasat mula sa iba't ibang anggulo. Ang pangunahing prioridad ay kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima at hintayin ang resulta ng forensic autopsy. Ito ang susi upang mabunyag ang totoong dahilan ng pagkamatay. Hindi nagtagal ay nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktimang si Clara Asuncion, 27 taong gulang. Ang kanyang talambuhay ay nagpapakita ng isang kwento na puno ng pagsisikap at mga hindi inaasahang pagsubok. Si Clara ay hindi taal na taga San Pablo. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Cebu City. Taglay ang matangkad na pangangatawan at maamong mukha, bumuo siya ng karera bilang isang propesyonal na modelo sa Metro Manila. Sa halos 5 taon, nakilala ang pangalan ni Clara sa sirkulo ng mga lookbook models. Minsan na rin siyang naging cover ng iba't ibang fashion magazines at naging mukha ng ilang sikat na cosmetic brands. Ang nakaraang ito ang naging ugat ng mga tsismis sa maliit na probinsyang pinuntahan niya bilang manugang. Nag-iba ang ihip ng kanyang buhay nang makilala niya si Diego Villanueva, 37 taong gulang,
isang negosyante mula sa San Pablo na may business trip sa Manila. Dahil sa love at first sight, nagdesisyon si Clara na iwan ang kanyang umuusbong na karera at sumama sa asawa pabalik sa probinsya upang bumuo ng pamilya. Sa San Pablo, si Diego ang may-ari ng isang kilalang talyer ng mga sasakyan. Ngunit kamakailan, nahaharap ang kanyang negosyo sa maraming pagsubok dahil sa matinding kompetisyon at pangkalahatang lagay ng ekonomiya. Dahil ayaw maging pabigat, nagtayo si Clara ng sarili niyang online clothing store. Ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pagla-live selling mula umaga hanggang madaling araw sa pag-asang makatulong sa gastusin ng kanyang asawa. Ayon sa mga malalapit sa kanya, siya ay isang asawang mapagmahal, manugang na masipag, at ang magandang balita na siya ay nagdadalang tao sa kanilang panganay sa ikalawang buwan ay nagdulot ng labis na kaligayahan sa buong pamilya. Ang madilim na lihim sa likod ng tsaa. Kasabay ng pagbuo ng profile ng biktima, sinimulang suriin ng mga investigador ang kanyang mga social connections at nangolekta ng mga ebidensya. Ang cellphone ni Clara na natagpuan sa kanyang vanity mirror ang naging unang mahalagang clue. Ang mga data mula sa cellphone na ito ay nagbunyag ng isang larawan na ibang-iba sa tila maayos at masayang buhay may asawa niya. Sa application na Messenger, natagpuan ang usapan sa pagitan ni Clara at ng kanyang matalik na kaibigan sa Manila. Ipinapakita nito na nitong huling 2 linggo, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Clara. Ikinuwento niya na ang kanyang biyenang babae na si Teresita Villanueva ay biglang nagbago ng pakikitungo. Madalas itong nagpapakita ng pagdududa at nagpaparinig tungkol sa kanyang nakaraan. Ang pinakakapansin-pansin ay ang reklamo ni Clara tungkol sa kanyang biyenan na araw-araw siyang pinipilit na uminom ng isang uri ng pinakuluang halamang gamot na pampakapit daw ng bata, na may kulay at lasa na napakabagsik at kakaiba. Nakakaramdam si Clara ng pagod at pagkahilo sa tuwing inumin niya ito. Subalit hindi siya makatanggi dahil natatakot siyang sumama ang loob ng kanyang biyenan. Kasabay nito, dumating ang paunang resulta ng forensic autopsy. Kinumpirma nito ang pinakamalaking hinala ng mga investigador. Sa dugo at tissue samples ng biktima, natagpuan ang isang hindi kilalang lason na naging sanhi ng acute organ failure. Ang 2 buwang sanggol sa sinapupunan ay pumanaw na bago pa man nalagutan ng hininga ang biktima. Ang pagkamatay ni Clara Asuncion ay hindi aksidente o pagpapakamatay. Ito ay isang kaso ng pagpatay. Ang mga patunay mula sa cellphone at forensic results ay agad na nagturo sa isang tao. Ang atensyon ng investigative team ngayon ay nakatuon sa isang hindi inaasahang individual. Si Teresita Villanueva, ang biyenang babae ng biktima. Habang nagkukumahog sa oras ang mga investigador, perpektong ginampanan ni Teresita Villanueva sa burol ang kanyang papel bilang isang nagdadalamhating biyenan. Namamaga ang mga mata at blanko ang mukha, nakaupo si Teresita sa isang sulok. Ang mga kapitbahay at kamag-anak na nakikiramay ay nakidalamhati rin sa matandang babae na kilala bilang Madasalin, na ngayon ay dumaranas ng trahedya kung saan ang magulang pa ang naghatid sa huling hantungan ng kanyang anak. Umiiyak siya ng hagulgol, ipinagluluksa ang manugang na mabait, ngunit sinamang palad, pati na rin ang apong pumanaw bago pa man isilang. Patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil hindi raw niya inalagaan ng mas mabuti ang kanyang manugang. Si Diego na nalunod sa kawalan ng pag-asa ay tanging mayakap na lang ang kanyang ina upang humanap ng lakas. Wala siyang kamalay-malay sa anumang kababalaghan mula sa babaeng nagsilang sa kanya. Ngunit sa likod ng anyong puno ng pighati ay nagtatago ang isang malamig na pagkalkula. Kinabukasan ng umaga, habang ang lahat ay pagod pa matapos ang magdamag na walang tulog, lihim na nagtungo si Teresita sa isang sulok ng hardin sa likod bahay. Kumuha siya ng mga tuyong dahon, lumang dyaryo, at ilang maliliit na dilaw na pakete, saka ito sinindihan. Nang may nagtanong na kapitbahay, umiyak siya at nagpaliwanag na nagsasagawa siya ng ritual na ipagpapausok o paglilinis sa bahay laban sa masasamang espiritu, sa pag-asang matahimik ang kaluluwa ng kanyang manugang. Ang hakbang na ito na puno ng espiritual na pamahiin ay perpektong nagtakip sa kanyang tunay na layunin na sirain ang huling ebidensya, ang mga pakete ng gayuma at ang natirang abo ng lason na kanyang ginamit. Hindi niya alam na bawat galaw niya, gaano man kaliit, ay hindi nakalampas sa mga mata ng mga pulis na lihim na nagmamasid sa bahay mula sa di kalayuan.
Samantala, gumawa ng malaking progreso ang isa pang grupo mula sa investigation unit. Nakatutok sa clue ng kakaibang herbal brew mula sa mensahe ng biktima, muling hinalungkat ng mga investigador ang kusina ng napakaingat. Sa ilalim ng isang lumang palayok na ginagamit sa pagpapakulo ng halamang gamot na itinago sa kailaliman ng kabinet sa kusina, natuklasan nila ang latak ng dark brown na pulbos. Agad na isinilid ito sa evidence bag at ipinadala para sa emergency testing. Kasabay nito, nagbunga ang malalim na pagtatanong sa mga kamag-anak. Noong una, lahat ay nag-aalangan at ayaw pag-usapan ang mga nakaraang tsismis. Subalit, dahil sa pagpupursigi at matalas na argumentasyon ng mga pulis, isang tiyahi na nagngangalang Tita Rosa, isa sa mga naging bahagi ng mga nagsismis sa personal na buhay ni Clara, ang kinakitaan ng takot. Matapos ang pakikipagtalo sa kanyang konsensya, ibinunyag ni Tita Rosa ang isang nakakagulat na detalye. Siya mismo ang nakakita kay Teresita ilang linggo na ang nakalipas na bumiyahe pabundok Banahao sa Dolores, Quezon, upang makipagkita sa isang albularyo na kilala bilang Mang Kanor, na tanyag sa pagpapalayas ng masasamang espiritu at paggawa ng mga agimat at gayuma. Naibigay pa ni Tita Rosa ang eksaktong tirahan at hitsura ng nasabing albularyo. Ito ang nawawalang piraso ng puzzle na nag-ugnay sa pamahiin ni Teresita at pagkamatay ni Clara. Ang lahat ng ebidensya ay nagsimulang magtugma at ang tabing na nagtatago sa krimeng ito ay malapit ng mabuksan. Ang pag-aresto sa Bienan. 2 araw matapos mabulgar ang kaso, ang pinal na resulta mula sa SA Crime Laboratory sa Camp Crame ay naipadala sa SI-4. Nawala ang lahat ng pagdududa. Ang sample ng natirang pulbos na natagpuan sa palayok ni Teresita ay tumugma ng eksakto sa lason na nasa katawan ng biktima. Ito ang direktang pisikal na ebidensya na hindi mapapasubalian. Kasabay nito, matagumpay na natunton at naaresto ng kabilang team si Mang Kanor. Matapos ang ilang oras ng interogasyon, inamin ni Mang Kanor ng detalyado na ibinenta niya ang nakalalasong herbal powder kay Teresita sa halagang 50,000 pesos sa dahilan na ito raw ay isang uri ng gayuma para subukin ang katapatan. Dahil sa kumpletong pisikal na ebidensya at mga tugmang testimonya, ang SID Region 4 ay nagkaroon ng sapat na basehan upang ideklarang pangunahing suspect si Teresita Villanueva sa pagkamatay ni Clara Asuncion. Agad na nilagdaan ni Pico Hector Pangilinan ang warrant of arrest para kay Teresita Villanueva. Dakong 4:00 ng hapon, dumating ang isang pangkat ng SID sa bahay ni Diego Villanueva para isagawa ang utos. Hindi na ito isang lihim na pagmamatsyad. Diretsahan silang pumasok sa bakuran sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng mga kapitbahay. Sa loob, mabigat pa rin ang kapaligiran. Nakaupo si Diego sa harap ng larawan ng namayapang asawa. Naglilinis naman si Teresita sa likuran. Hinihiling po namin ang presensya ni Ginang Teresita Villanueva para sa isang investigasyon, sabi ng isang investigador sa malakas at malinaw na boses. Nagulat si Diego at napatayo. Lumabas si Teresita mula sa likuran na bakas ang pagod. Nang makita ang mga pulis, bahagya siyang nakaramdam ng kaba, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Humakbang pasulong si Pico Hector Pangilinan ng may seryosong tindig. Tumingin siya ng diretsyo kay Teresita at sinabi, Ginang Teresita Villanueva, kami po ay mula sa Philippine National Police Region 4. Kayo po ay inaatasan na makinig sa pagbasa ng inyong warrant of arrest. Nataranta si Diego. Mga sir, may pagkakamali po ba? Ano po ang kinalaman ng nanay ko? Hindi sinagot ni Pico Hector si Diego, bagkus ay itinaas ang dokumento at binasa ito ng malakas at may diin ang bawat salita. Republika ng Pilipinas, Philippine National Police. Warrant of arrest para sa suspect na si Teresita Villanueva. Tirahan, San Pablo, Laguna. Ang suspect na si Teresita Villanueva ay nakagawa ng krimeng pagpatay na pinagplanuhan. Ayon sa nakasaad sa Article 248 ng Revised Penal Code ng Pilipinas tungkol sa murder. Bawat salita sa dokumento ay tila isang malakas na hampas ng martilyo sa isipan ng lahat ng naroroon. Murder o pinagplanuhang pagpatay, Article 248 ng Revised Penal Code. Nang umalingaw ang mga malamig na legal na terminong ito, ang huwad na kalmadong anyo ni Teresita ay nagkadurog-durog. Nagsimula siyang manginig. Pautal-utal ang kanyang bibig, hindi po, hindi ako yan.
Ako ay sinisiraan. Ngunit nang matapos basahin at tupiin muli ni Pio Hector ang papel, tila naubos ang lahat ng lakas ni Teresita. Siya ay napasuray at napaluhod sa sahig. Namumutla ang kanyang mukha at wala na siyang lakas upang itanggi ito. Nanigas sa kinatatayuan si Diego, nanlalaki ang matang nakatingin sa kanyang ina saka bumaling sa mga pulis. Ang nakapangingilabot na katotohanan ay lantarang nabunyag. Isagawa ang utos, maikling utos ni Pio Hector. Dalawang babaeng pulis ang agad na lumapit upang alalayan si Teresita na tumayo at pusasan ang kanyang mga kamay. Hindi siya nanlaban. Nanlupaypay ang kanyang katawan habang inaalalayan papunta sa police car. Ang buong proseso ay mabilis at walang paligoy-ligoy. Bago siya tuluyang isakay, nagawa lamang niyang lumingon sa likuran upang tingnan ang kanyang anak na tila naging bato. Makikita sa kanyang mga mata ang buong pagkasira. Ang pag-amin sa interrogation room. Sa interrogation room ng AC4A, ang kapaligiran ay mabigat at nakakasakal. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, nakaupo si Teresita Villanueva sa isang upuan kaharap ng mga investigador. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang namumuting buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay lumubog at walang laman. Sa unang yugto ng interogasyon, paulit-ulit na sinasabi ni Teresita ang parehong mga salita ng walang malay. Sinisiraan nila ako. Hindi ko ginawa iyon. Mahal na mahal ko siya. Pagaralgal at mahina ang kanyang boses, ngunit sinusubukan pa rin niyang magmatigas. Hindi nagmadali ang mga investigador. Nakikinig sila ng may pagtitiyaga, hinahayaan ang katahimikan at ang 4 na malamig na pader na unti-unting gibain ang mental na depensa ng suspect. Nang mapansin na nagsisimula ng gumuho ang depensa ni Teresita, nagsalita na ang lead investigator na si Pio Hector. Hindi niya ito pinaulanan ng mga tanong, kundi tahimik niyang inilatag ang mga ebidensya, isa-isa sa ibabaw ng mesa. Una, ang printout ng mga chat sa Messenger sa pagitan ni Clara at ng kanyang kaibigan. Tingnan niyo ito, Mrs. Ito ang isinulat ng inyong manugang. Sabi niya pinipilit niyo siyang uminom ng kakaibang halamang gamot na nagdudulot sa kanya ng pagod at pagkahilo. Natatakot siya, pero ininom niya pa rin dahil ayaw niyang saktan ang damdamin ng kanyang biyenan. Sinulyapan ni Teresita ang dokumento. Tikom na tikom ang kanyang bibig. Pangalawa, inilabas niya ang forensic report. At ito po ang siyentipikong patunay. Ang lasong nasa katawan ni Clara at ng kanyang sanggol ay eksaktong nagtugma sa latak ng pulbos na nasa palayok na itinago niyo sa kusina. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling, Mrs. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng manginig ang katawan ni Teresita. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay hindi pa naibababa. At sa huli, itinulak ni Pio Hector ang isa pang folder. Sa ibabaw nito ay may litrato at kopya ng sinumpaang salaysay ni Mang Kanor. Ang manlolokong albularyong ito ay inamin na ang lahat. Pumunta kayo sa kanya, nagbigay ng 50,000 pesos para bumili ng tinatawag niyang gayuma. Sinabi niya sa inyo, timplahin lang ang pulbos na ito sa tubig at ipainom sa iyong manugang, at lalabas ang tunay niyang ugali. Tama po ba? Ginang Teresita. Nang marinig ang pag-amin ni Mang Kanor, ang huling pader na pumoprotekta sa isipan ni Teresita ay tuluyang gumuho. Inangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ang mga pulis. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng paglaban, tanging matinding takot at kawalan ng pag-asa. Bumuhos ang kanyang mga luha, at ang palahaw ng sakit at pagsisisi ay umalinggangao sa buong interrogation room. Matapos umiyak hanggang maubos ang kanyang lakas, inamin na niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang pag-amin ni Teresita ay naglarawan ng isang trahedya na sanhi ng pagkabulag sa pamahiin at inggit. Inamin niyang noong una, mahal na mahal niya si Clara. Subalit, nang magsimulang magbulungan at magsismis ang mga tiyahin sa kanilang malaking pamilya, nagsimulang gumuho ang kanyang tiwala. Inungkat nila ang nakaraan ni Clara bilang isang modelo at nagpakita ng mga litrato na tinawag nilang pagyayabang ng katawan at sekswal. Bumulong sila ng mga nakalalasong salita sa kanyang pandinig. Ang mga babaeng ganyan ang trabaho, walang matinong pamumuhay. Tumigil yan sa pagmumodelo at umuwi dito panigurado dahil niloko iyan ng mayamang politiko. Ngayon, naghahanap na lang ng tagasalo.
Ang mga laso na salitang iyon ay unti-unting bumaon na nagpabago sa pagmamahal tungo sa paghihinala. Nagsimula siyang bantayan ang bawat galaw ng manugang. Nagla-live selling si Clara hanggang hating gabi para kumita. Sa paningin ni Teresita, iyon ay kaduda-dudang gawain at paglalandi online. Ang rurok ng kanyang paghihinala ay nang ibinalita ni Clara ang kanyang pagbubuntis. Dapat sana'y magandang balita iyon. Ngunit sa isip ni Teresita, ang umaalingaw lamang ay ang sinabi ng mga tiyahin. Totoo bang apo natin yan? Dapat imbestigahan muna. Ang labis na pagpapahalaga sa dugo at karangalan ng pamilya ang naging dahilan para mawala siya sa katinuan. Hindi siya naniwala sa kanyang anak, hindi naniwala sa manugang, ngunit naniwala sa mga walang basehang tsismis. Sa kanyang pagkalito, nagtungo siya kay Mang Kanor. Wala siyang balak na pumatay. Sa kanyang magulong pag-iisip, naniwala lamang siya na ang gayumang iyon ay magsisilbing truth serum na, kapag nainom, ay kusang magpapaamin kay Clara na ang batang nasa kanyang sinapupunan ay bunga ng ibang lalaki. Araw-araw niyang pinapakuluan ng mag-isa ang nakalalasong inumin, inihahalo ito sa mga pangkaraniwang herbal para itago ang lasa, saka ito may pagmamahal na ibinibigay sa manugang sa pagdadahilang ito ay pampakapit. Naghihintay siya ng pag-amin, ngunit ang nakuha lamang niya ay ang kondisyon ni Clara na araw-araw na nanghihina at namumutla. Hanggang sa dumating ang umagang iyon na bumagsak ang kanyang manugang, doon lamang niya nakita at naramdaman ang matinding kilabot na nakagawa siya ng isang kasalanang hindi na mababawi. Ang hatol at katapusan. Dininig ang kasong ito ng bukas sa publiko sa Regional Trial Court ng San Pablo. Sa upuan ng akusado, tila pumayat at mukhang pagod na pagod si Teresita Villanueva. Walang tigil ang kanyang pag-iyak at pagbigkas ng mga pagsisising huli na ang lahat. Hinatulan ng presiding judge na ang ginawa ng akusado ay napakakarumal-dumal at pinag-ugatan ng pansariling motibo at pamahiin, at kumitil sa buhay ng dalawang tao, kabilang ang isang inosenteng sanggol. Ang krimeng ito ay hindi lamang nag-iwan ng sugat na walang lunas sa pamilya, kundi yumanig din sa pampublikong opinyon. Base sa Article 248 ng Revised Penal Code ng Pilipinas tungkol sa murder, hinatulan ng korte ng pinakamataas na parusa ang suspect na si Teresita Villanueva, ang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Ang albularyo na si Mang Kanor ay hinatulan din ng 8 taong pagkakakulong dahil sa kasong panloloko at pagpapalaganap ng maling pamahiin na nagresulta sa malagim na kahihinatnan. Ang sentensyang iyon ay angkop na parusa sa ginawang krimen. Subalit, ang sugat na iniwan nito ay mananatili na parang peklat na hindi na kailanman maghihilom sa puso ng mga naiwan. Si Diego Villanueva, ang lalaking nawala ng lahat sa loob lamang ng isang umaga, ay labis na nawasak. Nawala ang kanyang pinakamamahal na asawa, nawala ang kanyang anak na hindi pa man nasisilayan. At ngayon, nawala rin ang kanyang ina dahil makukulong ito sa likod ng mga rehas gawa ng isang hindi maiisip na krimen. Ang pamilyang minsan niyang ipinagmalaki ay tuluyan ng nasira. Ang kasong ito ay sarado na, ngunit ang babala nito ay patuloy na aalingaw-ngaw. Ang trahedyang ito sa San Pablo ay hindi lamang basta kwento ng krimen, kundi isa ring masakit na paalala tungkol sa mapanirang puwersa ng masamang tsismis at nakabubulag na pamahiin. Ang ninakaw na tiwala ay kayang gawing isang salarin ang isang taong minamahal. Maraming salamat sa pagbabasa. Maging isang matalinong indibidwal.